Ayun, kamusta mga kaibigan? Today is another day and another gala na naman. So ang gagawin natin ngayon ay meron tayong pupuntahan na isang sikat at dinarayong pasyalan dito sa Angono Rizal. Tinatawag nila itong City of Light or On the Top. So nakita ko lang din ito dati sa TikTok at sinadya kong pagplanuhan at pag-ipunan ang pagpunta dito. So, ngayon, dito na tayo sa Angono Rizal, sa highway, papunta dun sa taas. Ang taas pala nito ay umaabot siya ng 250 to 270 meter above the sea level. You guys, ganun siya kataas. Kaya nga, pagdating mo dun, at pagsapit ng gabi, makikita mo na yung buong Metro Manila. Dahil first time namin pumunta sa lugar na ito, medyo nagulat ako dahil nga pataas yung daan niya. So paakyat, medyo mahirap kapag hindi ka nagbuelo or kung ang gamit mo ay scooter, medyo mahihirapan ka. Pero kung ang gamit mo naman ay Decadena, basic lang ito. Medyo maninibago ka nga lang dahil isa itong mahabang akyatin. Tapos, pagdating mo doon sa gitna, makikita mo na agad yung tanawin, yung magandang overlooking doon sa gitna. Bawal doon huminto. Ang problema, hindi namin naiwasang huminto dahil nga sobrang ganda ng view, ay huminto muna kami para mag-picture at para pagmasdan yung kagandahan ng buong Metro Manila. Dahil kitang-kita mo to, wala dun sa Cavite hanggang dun sa monumento, ganun kalawak yung pwede mong makita doon sa part na yun. Alam mo talagang medyo nakaka-challenge ang pagpunta sa lugar na to dahil sa kanyang daan na paakyat at matarik. So another experience dahil alam naman natin na pagdating sa mga ahunan ay hindi papahuli ang Decadena. Alright? So, sa mga gantong labanan, sa mga gantong ahunan, much better talaga na ang dala mo ay Decadena. Sa Decadena, hindi ka nito ipapahiya. Ito lang yung aking naisip kapag dumaan ka dito. Kapag gabi na, panigurado, madilim dahil wala akong nakikita mga poste ng ilaw or ilaw na nakalagay sa mga gilid na magbibigay liwanag kapag daraan ka. So yun lang yung aking naisip pag babalikan ng gabi. Malamang madilim. Tapos yung daan niya hindi pa ganun ka ayos. Marami sa kanila is bako-bako na or may mga bitak na yung karsada nila. Kaya hindi ka rin makakatakbo ng mabilis dito lalo pag gabi. Dahil karaniwan ay meron itong mga sigsag at bako-bako. So, kailangan doble ingat dahil nga palusong dito. Lalo-lalo yung preno, kailangan i-double check mo bago ka pumunta dito dahil palusong delikado talaga. At eto na nga yung sinasabi ko kanina na magandang overlooking kung saan bawal kang huminto dahil mag-iisa nito ng traffic. Pero dahil matigas ang ulo namin, huminto pa rin kami. At bumaba muna ang aking angkas para silipin ang magandang tanawin ng Metro Manila. Pero sa mga aakyat, huwag nyo na kaming gayahin dahil mali ang aming ginawa. Dito nga, bumaba na ang aking angkas para magpicture doon sa magandang overlooking na kanyang nakikita. Talaga nga namang mapahinto ka kapag ganito ang makikita mo kahit bawal huminto. Meron nga pala dyan nakalagay na signage. Sadya nga lang hindi namin pinalampas ang magpicture kahit namin nakalagay na signage. Pero sorry na, susunod hindi namin uulitin, at least na-experience namin na makita ang magandang tanawin ng Metro Manila dito sa taas ng bundok. Mukhang nag-enjoy naman ang aking angkas sa pagkuha ng picture dahil medyo natagalan siya dito. Gusto ko rin sanang bumaba para silipin ang magandang tanawin, kaso alam kong bawal kaya minadali ko nang umalis dahil baka mapagalitan pa kami kung may makakita sa amin. Ganda sana mag-picture-picture habang nakatingin ka sa magandang tanawin ng city, kaso bawal talaga. Kaya nga si Wilma sinabihan ko na tara na dahil bawal magtagal at huminto sa lugar na ito. Pagkatapos nga ni Wilma magpicture ay nagpatuloy na kami sa aming pag-akyat sa matarik na lugar na ito.
Sa kinatatayuan nga namin ay natatanong na namin ang pupuntahan naming lugar. Ito ay ang City Cafe. Ito muna yung una namin pupuntahan, natatambayan habang lumulubog at tinihintay yung City of Light or yung magandang tanawin sa Metro Manila. Dito nga ay umapaw na ang aking excitement nung makita ko na ang mataas na building na ito. Sabi ko, nandito na tayo at paparking muna tayo dito sa kanilang parking area. Ito nga pala ang kanilang parking area. Wala itong bayad at libre magparking kahit anong klaseng sasakyan. Naglag yung camera ko. Buti napansin ko agad. Yun pala yun. Wala pa ang tao na. Lino ah. Nasa taas tayo mamaya oh. Galing. Yo, what's up guys? Time check is 4:17 ng hapon at may pupuntahan tayong lugar na maganda ang overlooking at city light. So walang iba kundi sa Angono Rizal over the top. Okay? So sama ko ang aking kapatid. Siya ang aking OBR ngayon. At tatambay tayo doon. Ito yung lugar na nagtitrending sa internet na pinupuntahan ng mga riders na maganda ang overlooking tuwing gabi at makikita mo ang buong Metro Manila, ang city light. Okay, so tara, samahan nyo ako at ililibot ko kayo sa buong over the top magandang view. Alright, so yun guys, pag akit nyo dito sa kanilang roof deck, eto yung bubungad sa inyo. Maraming table, tapos makikita mo na agad yung kanilang overlooking. Napakaganda. Kagandahan nito, kahit maraming tao, marami silang table at hindi ka mauubusan. Alright! Oh, yun yung Metro Manila oh. Grabe. Chip, bukod pa yun? Sa inyo rin yan? Sa ibang ano yun? Ngayon naman naman yung table charge. Yung table charge. Hindi na po? As per nung kanilang stop, walang bayad ang table dito. So libre kayo makakapunta at makakagamit ng table nila. So ang napili nga naming pupwestuhan ay dito sa dulo. Dahil kitang-kita mo yung paglubog ng sunset mamaya. Kitang-kita mo yung buong Metro Manila. Taas. Hintayin natin yung paglubog ng araw. Ayan, dito na kami sa ano pa ito? City Cafe. City Cafe. Ayan guys, kita yung buong Metro Manila. Grabe. Pinto namin sunset dito. Okay. Wala. Parking dun. Parking. Taas. Pag lumabas yung araw, sobrang init yan. Aeroplano. Sabi tayo. So, guys, kung nasyak ka dun sa ganda ng paligid, ganda ng tanawin, at ganda ng lugar, medyo masasyak ka din sa price ng kanilang mga product dito. Medyo may kamahalan siya. Alright, hindi ko na iisa-isahin dahil marami silang tinda. So, ang ginawa namin ay pumili na lang kami kung ano yung pinakamura na medyo pasok sa
panlasa namin. Kaya ang napili namin ay milk tea at isang order ng french fries. Medyo kaya pa naman ng budget. Kaya ano lang ginawa namin. Dahil hindi naman pagkain yung pinunta namin dito, dahil ang pinunta natin dito ay yung magandang overlooking at yung magandang view kapag gabi na. So kung mahilig kayong kumain, kung mahilig kayong tumikim ng kanilang mga pagkain dito, magdala na kayo ng extra budget dahil medyo mapapagastos kayo kapag bumili kayo ng mga ibang pagkain nila. After nga naming umorder ay nag-umpisa na kaming magmuni-muni ng aking kapatid at pagmasdan ng magandang tanawin dito. Ayun guys, hindi naman ito kalayuan sa Metro Manila. Mahigit 1 hour and 30 minutes lang yung biyahe mo. Depende sa tatakbo mo kung walang traffic. At yun na nga guys, dumating na yung aming order. Isang milk tea, ang flavor ay Okinawa. Sa akin yun. At yung kay Will, nakalimutan ko na kung anong pangalan ng kanyang in-order na milk tea. Basta masarap din daw yun. Tapos, isang french fries yan. Dadalhin daw mamaya after nung isang stop. Alright, ang price nga pala ng kanilang milk tea dito is 200. Meron na siyang pearl. Pearl ba tawag dun? Tapos, yung french fries is 180. Isang order. Hindi ko alam kung large yun or isang order na yun. Basta 180 yung price niya. So, yun. Enjoy naman kami habang pinagmamasdan yung tanawin sa aming harapan. At kumakain at umiinom ng milk tea. Kahit medyo mahal. So, yun. Dito natin naabangan yung paglubog ng araw o yung tinatawag nilang sunset. Ang ganda guys. Grabe. So ayun na nga, dumating na yung aming last order. Ito na yun yung french fries. So tulad ng iba at tulad ng karamihan na kapag kumakain at pumupunta sa mga ganitong lugar ay hindi maiiwasang i-video or captured mo yung pagkain o yung kakainin nyo para meron din kayong memories or souvenir sa iyong papunta sa lugar na to. Okay, sulit naman, di ba? 3 order tapos viewing, ang ganda. Dito na kami sa Cityscape muna ang inunahin puntahan. Mamaya kami lilipat dun sa on the top. So, try namin dito yung magandang view ng sunset. And naka-order na kami ang aming milk tea and some fries. Medyo masakit yung presyo pero solid naman dahil maganda yung sunset na makikita mo. Kita mo yung buong city, nakaka-relax. Another day, another explore. Another vlog. Ito lang yan sa Angono Rizal. 1 hour lang mula sa Metro Manila papunta doon. Medyo matraffic lang. Pero solid naman pag nakarating na. Lawa. Ayan guys, ipakita ko lang sa inyo yung overlooking niya dito sa aming harapan. O ayan, papakita ko sa inyo habang lumulubog yung araw dyan sa harapan. Tapos, mamaya, hihintayin naman natin yung pag ilaw ng mga buildings. Tapos makikita natin kung gaano ito kalawak at gaano kaganda. Sino ba naman ang mag-aakala na merong ganito kagandang tanawin at overlooking, nakita yung buong Metro Manila. Kaya guys, kung kayo ay na-stress sa buhay ninyo, kung kayo ay medyo maraming dinadala, nalulungkot, punta lang kayo dito. Kung ang gusto nyo ay peace of mind, overlooking, magandang tanawin, dito lang yun, punta na kayo dito. So yun, malapit nang lumubog yung araw. Kung napapansin nyo dyan sa video, unti-unti na siyang lumulubog. At kung makikita nyo, grabe, napakaganda nung kulay niya, yung mga ulap niya. Talagang sasabihin mo na lang, wow, buti na lang nalaman ko to. Buti na lang napuntahan ko to. Dahil kung hindi, sayang at kailan, di ba? Kaya kung pupunta ka dito, hindi ka magsisisi guys. Napakaganda at talagang marelax at maano yung isip mo. Ang sarap
tumambay dito guys. Guys, ano pang hinihintay nyo? Isama mo na yung pamilya mo, kaibigan mo, tropa mo, jowa mo, kabit mo. Dahil ang ganda dito guys. Araw, palubog na po siya. Ang kinakang hinihintay, ang paglubog. Sunset. Palubog na siya, ilang segundo na lang. Eto na yun guys, ang pinakang hinihintay nating lahat at gustong makita nating lahat. Especially ako, ngayong nakikita ko na to, grabe. Sasabihin ko sa inyo, sana lagi na lang tayo nandito at ganito na lang ang laging ating pagmamasdan para lagi tayong masaya at papayapa yung ating isipan, malinaw, mata natin ay busog sa ating nakikita. Sana laging ganito guys, laging ganito yung ating natatanaw, ang ating na-experience. Kung marami pang ganitong lugar na pwede natin puntahan, pupuntahan natin yan guys hanggat tayo ay malaya pa, hanggat tayo ay hindi pa nakatali. Kaya habang single tayo, gumala tayo guys. Maya maya lamang ay malapit na nating masilayan ang kagandahan ng Metro Manila dahil mamaya iilaw na ang buong paligid. Alright, ito na yung kanyang view kapag wala na yung sunset. So lumubog na yung sunset, kani-kanina lang. At unti-unti nang umiilaw yung city. Ayan, yung mga Metro Manila. Hintay naman natin yung city light. Okay. Ang sarap pagmasdan guys. Nakaka-relax talaga. Number 1. Yun guys, time check is 6:22 na ng gabi. At ito yung itsura niya kapag madilim na. Binuksan nila yung mga ilaw dito sa taas. Ayan. May wheel. Ayan. Ito na itsura niya. Ganda. At unti-unti nang nagkakailaw yung mga building sa Metro Manila. Ayan. Super ganda. Wow. Ayan guys, quick tour lang. I-tour ko kayo mula dito sa baba papunta ron sa second floor and sa roof deck. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda at ka-elegant yung kanilang second floor at yung roof deck. Merong dalawang magjowa na nauna sa akin kaya medyo nahiya akong mag-video. Medyo nahiya pa talaga akong mag-video at habang nagsasalita sa mga time na to, wala pa akong masyadong confident pag ganitong video sa maraming tao. Medyo nahiya pa talaga ako. Wala pa akong kapal ng mukha guys. Alright, so ito yung pinakang lobby entrance nila. Kapag o-order kayo ng pagkain, dito kayo mag-order, dito kayo pupunta. So yan yung kanilang daan papunta doon sa second floor. O nga pala guys, free wifi sila dito. Basta i-scan nyo lang yung kanilang QR code doon at meron din silang password doon. I-enter nyo sa yung cellphone. Alright, ito yung hagdan papunta ron sa second floor. And then yan, pag bugad nyo dyan, makikita nyo yung ganda ng kanilang second floor. Parang pang mayaman, para kang nasa isang hotel
isang cruise ship, di ba? Napakaganda. Ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng pagkaka-design, ang daming lamesa. Andito, makikita niyo yung overlooking sa Taal Lake at dun sa mga city. Grabe guys, nakakamangha talaga. Ang sarap tumambay dito. Mawawala talaga yung anumang pagod mo galing sa pagbiyahe mapunta rito. Ayun oh, kita nyo? Wow, di ba? Medyo konti pa lang yung tao ngayon nung dumating kami. Mas pabor sa amin to para makapag-video ako at hindi ako ganong mahihiya. O ayan, nagpicture pa ako dyan, oh. Alright, salamin yan, guys. Tapos, paglabas ko niyan, pumunta na ako ng 3rd floor. Alright. Ito yung hagdan papuntang 3rd floor o kung yung kanilang roof deck. Ito yung roof deck nila kung saan makikita mo yung buong overlooking nila. Almost 360 to guys. Makikita mo yung buong paligid. Medyo mataas to kailang pwestong ito. Yan. So yun yung dulong pinuntahan namin. Diyan kami nagpwesto ng aking kapatid. Alright, diba ang ganda? Yan, sa dulo niyan, na ituturo kong yan, diyan nakapwesto yung over the top. Mamaya, diyan tayo pupunta guys. Ang sabi nung isang staff, mas maganda raw doon at mas maraming tao at karamihan doon talaga pupunta yung mga riders. So marasakay na, marami din ang pupunta kaso nga lang sa mga oras na to ay hindi pa sila gaano ang dinudumog ng mga tao. Kita mo naman guys, parang solo ko at parang arkilado ko yung buong lugar. Halos dalawa lang kami nung isa at nung kapatid ko. Ayun arkilado ko yung buong lugar. Ako lang yung tao. Pero sa kabilang layer niyan, may mga tao doon. Siguro mga 5 sila. Nasa kabilang dulo sila. So ayan na. Nakikita na natin yung mga ilaw from doon sa city, Metro Manila. Ang ganda, no? Over the top. Yan pala yung over the top. Kabila, City Cafe. Tayo dito, well. Taas na lang. Taas, no? Wow. Dito yung may bayad yung parking, 50 pesos pag motor, pag kotse 100. Try natin sa kabisera. Nakari na natin. Mataas para talaga to. And guys, lilipat lang kami doon sa kabisera. Galing kami ng viewscape. Patry namin doon kung maganda yung view. Ayun guys, lumipat na kami dito sa over the top from doon sa City Cafe. At nakita namin na ganda pala talaga dito. Dahil dito makikita mo yung mas malawak at mas mailaw na city. At marami talagang tao dito. Tapos yung ano pala dito guys, yung entrance, pag wala kang dalang sasakyan is 10 pesos lang per head. So kung makikita mo, ang daming sasakyan dahil yung parking nila dito ay hanggang dyan sa dulo. Tapos yung mga motor, meron din dyan sa dulo. Kita nyo naman, grabe oh. Kitang-kita mo yung kalakihan at mga ilaw ng city. Grabe, ang ganda. Talagang napapawaw ka. Tapos meron pa silang mga pailaw dyan guys. Ang ganda talaga. Wala ka na ibang masasabi ito kundi wow, wow, wow. Grabe. At eto pa pala guys ang maganda dito kapag pumunta ka dito. Bukod sa mailaw na at makulay na paligid, meron silang free banda o yung mga nag-live band dito. Alright, hindi ko lang alam kung anong klaseng banda sila pero guys, magagaling silang kumanta. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kalawak at maganda yung lugar kung saan sila nagpe-perform. Alright, ayan, yung may ilaw na yan, dyan sila nagpe-perform. At lahat yan ay parang food court sa mall. Kaya naman napakalawak yan, maraming lamesa. At dyan kami tumambay habang pinapanood yung mga kumakanta. Guys, may banda dito. May banda. Soundtrack day,
sound. Hey, sharp one. Hey, sound. Hey. Ayan, mula dito, kumuha na kami ng sarili naming table. So, wala namang bayad yun. At merong ano dyan, merong music sa live band. Kaso, ni-turn off ko kasi baka ma-restrict tayo ni Lolo Whitey at tayo ay ma-mute ang ating sound. So, ang ginawa ko lang, nag-voice cover na lang ako dahil malakas yung kanyang kanta at siguradong ma-restrict tayo ni Whitey. Alright, so yan, umorder kami ng 2 boteng Smirnoff tapos isang sisig. Yung sisig na dito is almost 300 pesos. So, ang isang piraso ng Smirnoff is 95. So, dalawa yung kinuha namin. Hindi naman kami iinom ng madami. Grabe guys, ang ganda dito. Parang sa view, tapos may live band. Habang umiinom ka, habang nag-chill ka, merong music sa likod na naririnig mo. Tapos, magaganda pa yung mga kanta nila. Talagang marirelax ka ng sobra dito. Tapos, pag gusto mo namang magbuni-muni, titingin ka lang dyan sa unahan mo at makikita mo na yung buong city. Napakaganda guys. Hindi ka magsisisi pag punta ka dito. Medyo mahal yung kanilang paninda dito at saka yung mga inumin. Pero, hindi naman yan pinunta mo rito eh. Ang pinunta mo rito ay yung magandang overlooking. Siguro kapag nagka-budget ulit ako, malamang at sa malamang, babalikan ko ang lugar na ito. Dahil hindi ako nakontento nung una namin punta. Siguro, susunod na mga araw, susunod na mga buwan, kapag ako ay nagka-budget ulit, ay babalik ako dito. Dahil talagang gusto kong sulitin, gusto kong idamhin at gusto kong namnamin yung magandang view, yung magandang kanta, tapos ayan, feel na feel ko yung unang tagay ko ng Smirnoff. So, masarap tong Smirnoff, hindi siya ganun kapait. Tapos, may tama. O, yun. Matawa pa ako dyan, diba? Ang galing. Guys, gusto ko sanang iparinig sa inyo yung kanta ng live band. Dahil magaganda yung boses nila. Kaso, hindi talaga pwede na ma-record o makopy ni Whitey yung ating background music dahil sigurado restricted tayo niyan at i-mute niya yung ating video. Alright, so ganun lang ginawa ko, nag-voice cover na lang talaga tayo, hindi pwede. Siguro para ma-experience nyo yung magagandang kanta nila, punta lang po kayo dito sa Over the Top Anguno Rizal. Okay, malapit lang po ito sa Metro Manila, 1 hour and 30 minutes lang, napakalapit po. At ang nabili naming pulutan is sisig. In fairness, maganda yung sisig nila. Masarap at tamang-tama yung pagkakatimpla. Medyo maalat lang ng konti, pero okay na rin sa pulutan. Okay, gusto ko pa sanang umikot at ipakita sa inyo yung buong lugar. Kaso medyo nahihiya talaga ako mag-video habang nagsasalita. At ang daming tao doon sa paligid. Pag bumaba ka, doon sa bandang kanan, andun yung kanilang mga tindahan, andun yung kanilang mga alak. Nahiya lang talaga akong umikot papunta doon kasi nga sobrang daming tao. Medyo nahiya talaga ako. Kaya ang ginawa ko, tumambay na lang talaga kami dito sa harapan ng live band at doon na kami uminom at nagpakasaya ng aking kapatid. So yung mga kumakain natin dito, so kung gusto naman po, kayo po ay mga taga-staff po ba kayo mga kuya natin?
Ang layo parang yate. Sa Paranaque, saan ito yun? Pero dito. Dito pa na. Ay, ito pa na. So, ayan. So, malaking celebration ngayong gabi. Wala yung ako. So, ha? Birthday. Sino mo may birthday? Oh, sabi niya, wala. Ay, gusto ko yung birthday. Kaya sige. Abay na hanap natin yung mga birthday sa mga. So, ayun. Kapag Ha? Oh, okay na. Okay na, nakalak na. Hindi. Kaya. Goodbye. See you. Susunod. Panalo. Ano tayo? Ang mahirap pa yung pauwi. At palusong. Hindi ka pwedeng magpakalasing. Chip, thank you. Parad ulit. Palusong to, mahirap to. Ayan. Palusong. Ayan yung place, oh. Oh, banda. Mundo, oh. Wow. Dalan tayo. Puti na. Ganda, no? Ayan. Pag pauwi na, palusong yung daan, hindi ka pwedeng lasing-lasing dahil matarik. Kaya ng uno yan. Number 1 lang. Baka yung kabila, ayun, no? Doon din. Ginagawa pala siguro yun, no? Maganda rin talaga sa ano, sa over the top. Panalo yung ano. Ganda lang makaisip nun, no? Nakikita yan dyan. Siguro yan, ano, yung renta, ang ano dyan, doon sila kumikita, no? Sa renta, yung mga nagre-rent. Kasi yung entrance niya, 10 pesos lang, eh, per head. Tapos may banda, ibig sabihin, ang mahal dyan yung renta. Kaya yung kanilang parinda, mahal din. Hindi sila bumabawi. Mahirap dito, mawala ka ng preno. Sigurado may kalalagyan ka. Palusong, eh, oh. Meron pa akong gustong puntahan, sa ano, sa Ilocos naman yun, Will. Ganito rin. Ang ano naman ng pangalan, Mansion Ilocos Norte. Sobrang paahon din yun, matarik din. Parang mas matarik pa dito. Kasi malayo ang pupuntahan. Galing ka Maynila 5 hours. Delikado, pag di ka mawala ng preno, doon ang bagsak mo. Malalim. Daming taong pumupunta, no? Sikat pala yun. Kasi nga may banda. Naka-live sila, di ba? Yung banda. Daming rider na pumupunta dito. Hayaan ka raw ni Jackie magano, bar. Nahulaan niya, ikaw kasama ko, eh. Nahulaan niya, ikaw kasama ko. Sabi niya, kilala ko yung kasama mo. Sino? Putol mo, parang mo nalaman. Sabi niya, wala kami makakasama, eh. Wala kayo mong makakasama, sabi niya. Ganun yung manghula, ah. Ang pangit na yung daan, palusong pa. Tapos ano pa, sigisag. Wawa. Kaya naman. Pero kung ano dyan, pag lasing ka, delikado ka talaga dyan.
May kalalagyan kapag lasing. Kailangan, tama lang yung inom mo. Dahil yung po. Mga rider. Okay na. Nakalabas na tayo ng matarik na bundok. So yun guys, bali tapos na kaming mamasyal dun sa over the top. At ngayon ay uuwi na kami. It's 10 PM na ng gabi. So yun, enjoy naman kami. At nasulit namin yung aming pamamasyal dun. So susunod, babalik kami dito. At siguro mas matagal pa ang stay namin para masulit namin talaga. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay suportahan nyo aking YouTube channel, Raywen Moto. At don't forget to like and subscribe. Pa-share na rin po and comment. Thank you!